Hello mga ka-G lovers, Giovanni B. So may dinala sa atin para ayusin. Isa itong amplified speaker. So ang problem nito ay no sound siya. So wait lang, kita nyo. Yan, nakapower na, nakalagay ng USB natin, pinulyum natin, wala siyang sound. So aalamin natin yan mamaya kung bakit wala tong sound. Sabi na may-ari, bigla na lang to nawala ng sound dahil sa napaglaruan yata ng anak niya. So hindi natin alam kung ano talagang ginawa kaya nawalan to ng sound. So malalaman natin yan pag nabuksan na natin to. So kita nyo naman may power siya, wala siyang sound lang. So may warranty seal pa nga to mga ka-G lovers. So kita nyo. So bubuksan na lang natin to. So, titingnan natin kung ano ba yung problema nito. So, let's get started. So, bali yan na mga ka-G lovers. Buksan na natin. So, kita nyo naman yung sa speaker nito ay kinabit na sa likod, so hindi na ginamitan ng parang plug dyan. So napaisip ako na baka na-repair na to, pero tinignan ko yung solda, hindi pa naman. Sabi na may-ari ay bago pa lang daw to. So ang problem nito ay napansin ko kaya hindi siya tumutunog kasi hindi nagsiswitch on yung relay. So yun yung napansin ko mga ka-G lovers. So aalamin natin kung bakit hindi to nagsiswitch on yung relay. Yan, plug-in natin, tingnan natin ha. Yan, pag naka-power on na pala. So yan ang napansin ko, hindi siya na-switch on relay. So ang gagawin muna natin siguro, magbo-voltage check muna tayo para malaman natin kung normal ba yung voltage para dito sa unit na to. So yan, nakapwesto na siya. Check natin yung voltage. So aalisan ko muna ito ng background kasi may nag-aayos ng daan dito, kaya medyo maingay. So aalisan ko muna siya ng background. So, nag-check tayo ng supply. Meron tayong 33. So, 33. So, hindi ko lang sinenter-tap. Pag sinenter-tap mo to, may negative and positive yan. So, sinenter-tap natin ha. Negative 33. Sunod yan, positive 33. So, ibig sabihin, good yung supply. Yan. Tapos, next siguro natin ay check natin yung voltage biasing. Parang wala. Fluctuating din. So, hindi pa natin alam kasi mayroon design na akala mo wala siyang biasing, pero may technique niyan kung paano siya papalabasin. So, mamaya ituturo ko yan sa inyo. So, ito. Yan, sinuyod-suyod ko muna, tinitingnan-tingnan ko kung ano ba pwedeng dahilan kung bakit wala tong biasing. So, siguro kailangan natin tanggalin to dito sa ano niya, sa pinaka lagayan niya para matanggal natin yung ito yung pinaka board. So, nung tinanggal natin yung board, may nakita ko dalawang fuse. So titingnan nga natin yung dalawang fuse na to kung na-open ba. Kasi once na-open yan, ibig sabihin may shorted. Pero pag hindi naman, may problema lang siguro. So check natin. So tara, check natin. Yun, nag-0-0 yung multimeter natin. Ibig sabihin, okay, good. Yung kabila naman. So, wala. Voltahe yung nadidetect ko, 42 volts. Yun, kita nyo. 42. Yan, 42 volts. So, ibig sabihin, open to. May voltahe pa nga, hindi pa siya nag-drop. Hindi pa pumasok sa pinaka-amplifier natin. Hanggang lang siyang capacitor. So, na-open yung fuse. Kaya ang kailangan siguro natin ay
Yan, titingnan natin, open talaga siya. Nag 41 volts na, bumaba na. So bago ang lahat, kaya dahil may 41 volts yan, so kailangan natin i-discharge yan bago tayo gumalaw. Bago natin alisan yung itong fuse na to. So meron tayong 40 volts na, pa-drop na siya. So para hindi ka maghintay, ano na lang natin, discharge. So madali lang, kunin mo lang itong plug, tapos i-on mo na lang bigla. So yan, tingnan natin kung discharge na, para sigurado. So 7 volts na lang. Okay na yan, pwede na yan. Tanggalin lang natin tong fuse. Yan, tapos check natin muna tong kung may sira ditong output. So iba pala to, 200 plus. Yan, 225. So sa 5 button, 98, 99. At dito, 238. Yan, ito, nagbasir or shorted. Kita nyo, 00. Yan, shorted. Bali dito sa side na to, itong dalawa na to ay shorted. So hindi natin alam kung parehas yan dalawa o isa lang. So kailangan natin tanggalin. Yan, kailangan natin tong tanggalin. So bali tanggalin lang muna natin to mga ka-G-lovers. Tapos yan, tanggalin lang muna natin to. Tapos check natin. So hindi pa pala mainit yung soldering iron natin. So tanggalin lang muna natin ito mga ka-G-lovers. Balik tayo pag natanggal na natin. Bali ito ay C5198, yung isa nito ay A1941. Dahil sa shorted na to, so yan, shorted na to. I-check natin kanina, pero double check pa rin natin kung talagang parehas to shorted. Kasi kung parehas to shorted, kaya pumutok yung fuse. So mag-check tayo ng biasing nito, baka abnormal. So palitan lang natin yung fuse. Kaya nga na eh. Sige kang kapote. Wala kong litaros. Ayaw makang kapote kung mga pigi. So araw kibusing mo ganyan, kulit pagkama. 1,000 lamig. Pwede mas lagay pa ba sa ano? Garo pati jacket siya na to ho. Pagkalom ho. So mali pala yung na-desolder ko. So solder ko ulit kasi mali, hindi pala yung fuse na desolder ko. So tanggalin lang natin yung fuse na open kanina para mapagpalitan natin. Tingnan natin kung ilang ampere siya. So kaya pala wala siyang normal na voltahe sa biasing kasi may open na fuse. So hindi natuloy sa pinaka-amplifier yung supply kasi may shorted nga na output. So bali pag tinignan mo dito, ang hirap na siyang basahin kasi napakaliit. Kaya tinignan ko na lang yung sa board. Bali nakalagay doon sa board ay 5 ampere. So kailangan natin itong palitan ng 5 ampere. Medyo malaki yung fuse ko dyan. So okay lang yan, lagyan na lang natin siya ng paa. So yan o, nakalagay yan dyan 5 ampere. Yan, 5 ampere. So bali ito, check pa rin natin yung yung output para malaman natin talaga kung
Yung English sira mo. tong dalawa na to. So, Correct, check na natin. Yun, nagbasir agad. So, ibig sabihin, sira na to. So, kailangan na itong palitan. Yung isa pa. So, same lang. So, parehas yung output na to ay tinamaan. So, parehas yun lang shorted. Buhat sa kanwe. So, fuse. Open yung fuse nga talaga. So, kuha lang ako ng fuse na 5 ampere tapos lagyan natin ng paa para ikabit natin doon. Yan, lagyan lang natin ito ng paa. So, gagamitin ko yung paa ng resistor siguro. Yan, lagyan lang natin ng paa. Oh, mainit pa pala. Hindi pa dumikit. So, ulitin lang natin. So, pagkatapos natin maikabit tong fuse, so magtitest tayo ng voltage biasing. Titingnan natin kung normal na Hindi ko ba. na napansin. Tanong piranas So, pag hindi normal, siyempre, check tayo. Parang may tama yan yung mga drive din. Inabot mo siguro yung drive o yung pre-drive natin. Baka inabot. So, hindi pa natin alam. Basta importante malagyan muna natin siya ng fuse. Saka hindi natin din alam kung anong Paringan yan. Magparaba. style ng voltage biasing ito. So, malamang masalaman Magka-durate nasa 0.3, 0.4, 5 piso ang 0.5 gasolina. ganyan Kada ko ng siguro. para-durate sa tinampaw. Kasi yung gamit niya ay C5198 ay 1941. So, yan. Almost matapos tayo sa paglagay ng paa piso na sa para gasolina. maikabit na natin to. Dahil pag ang banis na, ano itong bansa na? Piso ang gasolina. Tiram. Na mismo nagmiminang gasolina. Tiram marigar pa na. Ayun, Pero tubig lalagyan siya na, natin ng Kalwakan. paa. Dumikit na rin. So, bali, kabit ko lang to dun mga ka-G-lovers para maano na rin natin testing. So, medyo malakas daw to, sabi ng may-ari. So, malalaman natin yan pag napatunog natin kung medyo malakas ba talaga to. So, bali yan na mga ka-G-lovers. Nailagay na natin, solder lang natin to. Tapos, test tayo ng voltage, biasing. Hindi ko ka nagbubako dyan. Hindi mo. So yung baga itong gutter kang siminto. Pag yaw na dito, bubak-bak ko yan marek ka ganito. Maribukan marek ka ganito. Pag yan. Napatik ko. Pagkarway. Pag yaw na hindi ganito, bubak-bak. Kaya nga na, kulog hasta ni... Okay, check nga natin yung voltage biasing nito. So, sinisigurado ko lang na walang mga tilamsik na maliliit na lead. Pati gambak. Yan yung sinasabi ko sa inyo, may nag-ayos dyan ng daan. Kaya maingay kanina. So, tara. Check na natin yung voltage biasing. Tingnan natin kung ano ba yung Gabos mo na. biasing nito. Dito tayo para sa camera. Mayo yan, mayo yan. So, nakasit na rin yan sa DC. Sa latest to. Okay, power on na natin. Pero yung standard keto, pero ano raw tarang ito, karoon mo nito. Ito po yung gawin nagulong pa. So, check nga natin ito. Check natin Kuya, may dito. power pa. Oo, may power. So, lahat na yan hanggang dun sa may good. May nang nagulong. So, hindi pa yung naka-power on pala mga ka-G-lovers ha. Pero naka-plug in na rin. So, sinigurado ko lang na walang mga nakadikit So, na nagtitip nip. Baka kasi magsiputukan yan. So, yan. Hindi ko lang kapag ay, ito pa lang ako kung lagi ng batik sa una. Power on ko na. Yan, check Oo natin. na. Kung pag-check natin, 0.2. Fluctuating siya. So, mukhang 0.4. Mukhang okay ito mga ka-G-lovers. Paano natin malalaman? So, mamaya ituturo ko sa inyo yan. Kung bakit siya fluctuating. So, may technique ako dyan para malaman natin kung good ba yung biasing nito. Yan. Lagi ko itong ginagawa sa mga ibang amplifier. So,
So, ginawa ko na nga ng video yan sa mga ganyan na design. Yan, fluctuating siya, di ba? Pero umabot siya ng 0.4, 0.5. So, ang gagawin natin, itatap natin yan dyan sa input para mapalabas natin yung biasing nito. Kahit dito, tingnan nyo. Oh, almost 0.2. Fluctuating din. So, tingnan nyo maigi ha. Reach lang natin na, ayan, may audio siya, di ba? May audio. Lagay lang natin yung ano natin, yung yan, may audio kaninang konti. So, tinanggal ko yung connection. So, i-test lang natin. I-test lang. Lagay lang natin yung test lead natin dyan sa end-to-end. Tapos, tap natin. So, malalaman natin kung normal ba yung biasing. Kasi lalabas yung biasing yan pag nag-tap tayo sa input. So, nagkakaroon na siya ng biasing pag yan. Naka-input na tayo. Yan, kita nyo, may audio siya, diba? Pero pag tinis mo yung biasing, parang abnormal. Yan, pero may audio siya. Yan yung speaker natin, oh. May audio siya, diba? So, tuturo ko sa inyo, papakita ko sa inyo para malaman natin na good yung biasing nito. Kahit kanina nakikita natin na fluctuating siya, so napakababa din. Pero may audio siya. So, ganito yung gawin nyo. Tutok nyo lang yung multimeter nyo sa end-to-end ng pagbabiasing natin sa paanang output natin na transistor yan. Tapos, itap mo yung input. Yan, di ba? Wala na naman siyang biasing. Yan, pag tinap mo yung input, yan, nagkakaroon na siya ng biasing 0.4. Yan, 0.5, 0.4. Di ba? Pero good yung audio niya. Yan, 0.3. Pag in-steady mo yung audio. Yan, di ba? Okay. Nagets nyo mga ka-G-lovers, tingnan nyo, wala na naman siya. Oh. Pag inimputan mo siya, 0.3. Normal. Ibig sabihin, nasa normal. Yan, dito pa sa kabila. So, yun o, 0.3. Diba? So, pag inano mo, 0.3. So, dito naman tayo sa kabila channel. Oh, kita nyo, umabot siya ng 0.4 pag tinatap ko. 0.4, 0.3, 0.4. So, pasensya na pala, hindi kita ng camera. So, basta umabot siya ng 0.3, 0.4 din yun, 0.3. Yan. Ito yung walang output. Yan. Kita nyo? Ibig sabihin, good yung biasing niya. So, pwede natin kabitan siya ng output. Dahil sa nalaman natin na good na yung biasing. So, nakita nyo, nagets nyo ba yung pag-test natin ito. So, kailangan pala itap natin yung input para lumabas yung biasing nito. So, iba naman kasi yung design ng ganitong amplifier. So, kabit ko lang tong output. Tapos, kabitan natin din ng speaker dyan sa lagayan ng speaker. Tingnan natin kung normal ba yung audio nito. Kasi yung kabilang channel, siyempre okay na. Kasi nagtap na tayo, okay yung audio niya. So, dito lang naman sa kabila. So, malalaman natin yan pag naikabit na natin ito. So, kabit ko lang to mga ka-G-lovers. Tapos, testingin natin siya mamaya. Pa-promote muna pala ng aking channel. Kung bago pala kayo sa ating channel, please subscribe. Pahit ng notification bell para updated kayo sa mga ina-upload natin na video. So, thank you very much sa lagi nyo pagsubaybay sa ating channel. So, ayan mga ka-G-lovers. Kabit lang natin yan. So, kahit hindi ko na siguro itis yung top nito kung nagsabit sa heatsink. So, napakalaki naman yung mica o rubber insulator nito pala. Yung rubber insulator. Kaya hindi talaga siya sasayad. So, palagay ako na hindi talaga ito sasayad. Kaya hindi ko na kailangan itis. Pero pwede nyo na naman rin itis ulit para double chicken din. So, yan. Okay. Naikabit na natin yung dalawa. So, tama naman yung posisyon kung saan nakalagay yung C5198 at A1941. So, may guide naman siya mga ka-G-lovers. So, ito pala binalik ko kanina. Kasi nag-testing ako kanina. So, yan. Solder natin ulit to mga ka-G-lovers. Tapos, testing tayo ng audio mamaya. Kung okay ba yung audio dito sa kinabitan natin ng output.
So, bali yan na mga ka-G-Lovers na ikabitan natin. So, kabitan lang natin siyang speaker. So, try natin inputan ng audio. O, tap muna tayo. Mag-audio test muna pala tayo bago tayo mag-input ng audio. So, kabit ko lang itong sa speaker. So, ito yung ginagamit natin na speaker. Pwede na yan. Pero meron siyang dalang sa kabila nito na speaker. So, hindi ko pa kasi natitest yung speaker kung good ba. Kasi pag bad yun, baka masira ulit to. Kasi na-short nga yung output, baka may posibilidad na sira rin yung speaker niya, kaya hindi ko pa natitest. So, pero hindi natin alam, mamaya ko na lang siguro yung gamitin. So ito, try natin, mag-audio test tayo. So ayan na mga ka-G-Lovers, pansin nyo ba, both left and right okay na yung audio. Kita nyo, both left and right okay na yung audio nya. So magte-testing na lang tayo sa music para malaman natin kung okay na ba talaga. Kaya pala hindi siya normal yung kanina pagtry ko ng sound kasi may sunog siya. Yan, kita nyo yung resistor. So, palitan natin yung 1, 2, 3, 4, 5 yata itong resistor na 100 ohms. So, palitan natin yan. Tapos, pag hindi pa rin okay yung sound, palitan natin itong IC na GRC4558. Kasi, nasusunog siguro yan dahil may tama yung GRC. Tapos, yung pagkalagay ko sa likod niya, meron siyang mga corrosion dito. Baka ito yung dahil lang kaya siguro na sira yun, nasunog. So, nilinisan ko na rin siya. Yung hirap nga linisin, hindi totally talaga nalinis. Ito yung gamit ko, ginamit kong panlinis. Yan, Philips. So, okay na yan. Kahit kapit na kapit yung kalawang kanina, at least naalis natin. So, bali yan, napalitan ko na rin yung resistor niyan. Yan. Tapos, trinay ko. Yan, nagpalit na rin ako ng GRC4558 yan para sigurado na. So, testing na lang natin sa music.